So, yung reason kung bakit ako mag-vlog kasi 1 month ako sa Baguio. With Ian McRae, and here's some little birds from Melbourne, the Boyer sisters. Good morning. It's nice to see your face. Hello guys, mini haul from the night market. So yung mga binili ko sa ukay, pakita ko sa inyo. So actually nagastos ko is less than 1,000. Yung budget ko dapat is 1K lang. Tapos hindi ko siya nagastos ng lahat. Nasa 750 lang ata yung nagastos ko. Kasi simulan ko na this beanie, ganda ng color, 100 pesos. This one, since ang dami ko nga nabili sa less than 1,000, kailangan ko bumili ng eco bag kasi hindi ko kaya bitbitin lahat yung isa-isa. So yung eco bag, 50 pesos. So yung first one is, ano siya, 3 for 100. Ito yung una is, parang green na vest. And then, ito actually yung nagustuhan ko dun sa selection na yun. Pero kasi pinatos ko na since 3 for 100. So, bumili ako ng ibang dalawa. Nakita ko lang to and regalo ko siya sa friend ko na mahilig sa pink ladies or Grease in general. Nakita ko tong jacket ng actually cute siya and gets ko yung reference kasi mahilig ako sa Grease dati ng bata ako. Next, ito medyo nasa pricier side siya, 250 pero ang ganda niya. Gusto ko yung length niya, medyo oversized siya dito sa baba, but like sa sleeves sakto lang siya. And also denim na may what do you call this, ripped. Very very cute. And ito actually una kong binili, 150 ata to if I'm not wrong. Para siyang cardigan na velvet. Tapos ang ganda ng color niya. Next one is a poncho. 100 pesos lang to. Actually, binili ko siya kasi kailangan ko ng pantakip sa bag pag nagko-commute around Baguio. Yung kasi yung problem ko, pag nasa likod yung bag ko, wala siyang cover. Think ko ano ako, yung mga nasa Assassin's Creed or like yung mga suot ng mga princess. Like historically accurate movies. Ba't nabubulol ako? Next is this vest. Nakalimutan ko magkano ko binili to. 50 ata. 50 or 100. Yung last two items ko, actually hindi ko na siya suotin kasi basic lang naman siya. No. White polo and then this one parang ayan, blue na polo, long sleeves. Actually magkasama tong dalawa. 30 isa, pero pag dalawa 50. Tama ba? So may natira pa akong 150.
Hello guys! Ayusin ko lang. Ito yung first speaking vlog ko. Pumunta ako sa Baguio kasi I'm here for internship sa FDU. And actually, yung mga alam mo ulan, yung nakita na sa videos ko. Iba yung pinagsistayan ko nun kasi nung hinatid ako ng family ko, nag-stay muna sila sa Camp John Hay. So yung 4 days na yon, doon muna ako nag-stay. Pero nakapag-settle in na ako. Ito nga pala yung apartment namin. Penthouse siya. First, kailangan ko muna baba ng mga gamit. Kasi actually nakapag na ako ng, ang lakas talaga ng ulan. Wait, ito nga pala yung view sa sala. Then, merong treadmill. And then, i-tour ko na kayo. Dining area, kitchen area. I think kitchen. Then, ito yung room ko. Makalat pa yung bed kasi nilabas ko lang yung gamit ko. Ito yung labas. Ayan. Sa amin yung buong floor. Din ganda ng view. Ayan. So, ayun yung view ko pag gumigising ako. Doon yung room nila, yung mga babae. Anyways. Well, actually, itong mga unpack ko is na-unpack ko na kasi yung food. Inuna ko na kasi yung iba sa kanila is mga frozen and wala na akong time para mag-set up ng camera and video. Ito, more on damit na to, kailangan kong palabahan ito para magamit ko siya dito. Alam na ba guys, ito yung first dorm experience ko. Like, ito yung pinaka-una experience ko na first time kong mag-live without family. Kasi yung sister ko na karanasan niya mag-dorm sa FEU Manila. Pero ako, since malapit na kasi yung school ko, patid sundo ako ni mama or minsan commute. Kasi malapit lang naman, like 7 minutes drive lang. Ayun, so, ito yung first independent living ko, tas sa Baguio pa. So, hindi lang culture shock within the setup na wala na akong magluluto sa akin and stuff like that, but also culture shock sa mismong area since wala ako sa Manila. Well, kasi sa Manila kasi sanay ako mag-commute talaga. Medyo nakakalito yung sistema ng transpo pa dito for me. Pero feeling ko since 1 month naman dito, magagamay ko. I'll blend in like a local. Like a local. Walang washing machine dito. Dryer lang meron. So, pwede akong magkusot. Pero kasi ang dami nito. Bukas kailangan ko nang isuot yung iba dito. Like ito, uniform ko. Nag-first day na pala kasi kami nung Friday. Nag-orientation lang kami. So, nagsuot na ako ng mga uniform. Ang weird pala, no? Pag nag-vlog, kasi mag-isa ka lang, nagsasalita ka lang mag-isa. Feeling ko, sira ulo ako. Game. Pwede ko kayo i-tour sa taas. Actually, kasi sobrang unpredictable talaga ng weather dito sa Baguio. Unlike sa Manila na, alam mo yung malalaman mo naman if uulan kasi ang dilim ang gloomy ng skies. Dito, hindi eh. Sobrang init kaya biglang bumuhos. Kaya nag-welt din ako na umulan. Wala makita. So parang ito may cafe area. Pwede mag-aral, pwede mag-kape-kape. May view dun eh. Maganda yung view sa side na yun. Kaso, na harangan siya. Ang kapal ng, fog. Walang washing machine pero may dryer kasi makes sense. Ang hirap matuyuan dito, sobrang lamig. Ano ko papakita sa inyo? For the zero visibility naman. Pero, ayun siya. Wala akong makita sa likod. Ito kasi mountains din to. Ito yung magandang side ng mountains. Medyo mas mataas siya compare dito sa side. Cute nung hat talaga. Mukhang hindi siya mukhang strawberry sa akin. Mukha siyang kamatis. Anyways, yun lang muna.